Hello, good morning kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please i-click mo na po yung subscribe button, notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung about sa GCash Mastercard at saka sa GCash Visa Card. So meron tayong ibang mga kababayan nagtatanong kasi meron na nga pong GCash Visa Card at ang tanong po nila is kung pwede pa daw bang gamitin yung GCash Mastercard. So yes po, nagagamit pa rin po yung GCash Mastercard at kung makikita nyo po doon sa inyong GCash Mastercard, meron po yung expiration date. So magagamit nyo po yan until doon sa expiration date. So kung napanood nyo po yung aking previous video na kaka-upload lang, so meron po akong nabanggit doon na nagamit ko po yung GCash Mastercard sa pag-book ng hotel accommodation noong kami po ay nag-tour sa Taiwan. At every time po na gagamitin nyo po yung card ay meron po kayong ma-receive na SMS from GCash sa katunayan na nagkaltas yung amount na binayaran nyo gamit ang GCash Mastercard. So kung hinahanap nyo po doon sa GCash transaction, so hindi nyo po makikita. So bali po sa message, yun, meron po kayong ma-receive and doon nyo lang din po makikita doon sa receipt na pinagbayaran nyo. For example, nag-shopping kayo sa store or sa online, gano'n. So, kayo na lang po yung mag-convert kung magkano yung charge at kung magkano yung total na nakaltas doon sa inyong GCash wallet para ma-check nyo kung magkano yung exchange rate noong time na nag-transa kayo gamit ang inyong GCash Mastercard. So, ano ba yung mga pinagkaiba ng GCash Mastercard sa GCash Visa Card? So, bukod doon sa appearance at sa card itself, so kung mapapansin nyo yung GCash Visa Card, ang details niya, makikita nyo lang sa harap is yung Visa Card and then sa likod nandun po yung mga details ng GCash Visa Card account number, card number, and then yung code at saka yung expiration date. And sa GCash Mastercard naman, ayan, card number and yung expiration date. So, GCash Mastercard and Visa Card, ayan, pinagkaiba nila is yung network provider kasi nga yung Visa is yung Visa network provider and then yung Mastercard naman is ang provider niya is yung Mastercard network. And kung gagamitin naman natin yung GCash Visa Card and GCash Mastercard, same lang po yan. So, pwedeng gamitin sa online shopping at saka sa mga online payment and sa mga stores. Pwede po local dito sa Pilipinas and international. So, meron po akong video na ginamit ko yung GCash Mastercard abroad. So, pwede nyo pong panuorin yon. About naman po dun sa mga international transaction. So, depende po rin yan sa international establishment kung magkano yung mga charges nila, kung ano yung exchange rate nung time na yon. So, depende po sa location or sa establishment or sa bank kung saan kayo mag-withdraw. So, yung ating GCash Mastercard and Visa Card ay any BancNet ATM dito sa Pilipinas ay pwede po yung gamitin na makapag-withdraw kayo. So, depende na lang po yan sa bangko kung magkano yung charges nila or yung tinatawag na bank fee for every transaction. So, makikita nyo naman yan kasi merong note sa ATM machine before kayo makapag-withdraw, meron dyang nakalagay na note kung magkano yung charge na makakaltas every transaction. And meron pa akong ipapakita sa inyong website. Yun yung pwede nyo i-compare yung exchange rate. So, dahil magkaiba nga sila ng network provider, so meron silang konting difference sa exchange rate. So, pwede nyo pong i-search or i-type dyan sa inyong search bar yung mastercard.us and then yung isa naman po is yung visacard.com.ph. So, pwede po kayong dyan mag-compute, mag-calculate at ma-convert nyo yung from peso to any currencies at makikita nyo yung difference nilang dalawa from Mastercard and Visa Card. So, in summary, kabayan, okay lang po na meron tayong Mastercard or Visa Card kasi depende naman po kung saan nyo po yung gagamitin at kung ano yung mas preferred or mas malawak yung service na binibigay dyan sa location nyo. Kasi ikaw din naman yung gagamit, so ikaw yung nakakaalam kung
mas okay ba yung Mastercard dyan sa location mo or yung Visa card. So, ayun lang po muna for this video. Sana ay nasagot ko yung tanong ni Kabayan. And thank you so much for watching. Hanggang sa next video. Bye!